Good morning po. Kamusta na po kayo? I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mainit na panahon ay nararamdaman natin yung presensya at kabutihan ng ating Panginoon. Akin pong ibabahagi para sa umagang ito ng Friday ay makikita natin sa Acts chapter 10 verse 4. Babasahin ko po sa Tagalog. Ganito ang sinasabi. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano iyon?" Sumagot ang anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap." Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay Nalulugod ang Diyos. At sa talatang ating binasa, ang pinaka-main character dito ay walang iba kundi si Cornelio. Sino po ba si Cornelio? Isang senturyon ng hukbong sandatahang Romano. At ayon sa talata, siya at ang kanyang buong sambahayan ay may takot sa Diyos at palaging nananalangin. Ito ay bibihira sa mga Romano na inilalarawan noon na mararahas at mapaniil sa karapatan noong kapanahonang iyon. So sa kasalukuyang panahon, ano ang message na dinadala sa atin ng buhay ni Cornelio? Number 1, kinulugdan ng Diyos ang taong tapat at matulungin. So kapag ang isang tao ay tapat, kaakibat nito yung pagiging matulungin at ang Diyos ay nalulugod sa ganitong uri ng tao. Tulad ni Cornelio na kung saan nakita natin na siya ay kakaiba sa kanyang mga kalahi, na sa kabila na ang mga Romano noong kapanahonang iyon ay mararahas at mapanihil sa kanilang karapatan, naiiba si Cornelio sapagkat siya ay kumikilala, may takot at sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya naman, nandoon sa kanya yung pagiging matulungin. Pangalawa, binigyan ng pabor ng Diyos ang mga taong kanyang kinalulugdan. Ang mga taong kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng pagkakataong makabahagi sa mas malawak pang ministeryo o paglilingkod. Binibigyan din tayo ng Diyos ng pabor na makibahagi sa pagdaigdigang misyon ni Kristo sa pamamagitan na kung ano ang pinapagawa niya sa atin. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, tayo ay bahagi sa kanyang ministry at binibigyan tayo ng opportunity bilang kanyang mga lingkod. At yung pangatlo, may magandang plano ang Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Hindi na binanggit kung ano ang kinahinatnan ng buhay ni Cornelio batay dito sa ating tinatalakay. Ngunit nakakatiyak tayo na ang buhay niya ay pinagpala ng Diyos at dahil siya ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo ay kinalugdan ng Diyos dahil sa ating pagtatapat at pagiging matulungin, iba yung pagpapala ang pangako niyang ating tatanggapin buhat sa Kanya. So dumako na po tayo sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil isa na namang edisyon ng morning devotion ang ipinagkaloob mo sa amin. Muli mo kaming nire-remind na bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga tinawag, ay dapat hindi nahihiwalay sa amin yung pagtulong sa kapwa, pagkatakot sa iyo, paggawa ng nais mo sa aming mga buhay. Tulad ng aming pinag-aralan about the life of Cornelio, na bagamat ang mga Romano noon ay kilala bilang mararahas at kakaiba ang kanilang pamumuhay, naiba si Cornelio dahil siya ay nakakilala at sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy na sumunod sa iyong kalooban,
Tulungan niyo po kaming maging kakaiba sa mga tao sa aming kapaligiran, dahil kami ay iyong tinawag, kami ay iyong mga lingkod, kami ay may takot sa iyo tulad ni Cornelio, na nakikita sa aming buhay, sa aming patotoo, na kami nga ay iyong mga tagasunod. Pinagpipray ko po ang lahat ng mga nanonood, lahat na nakikinig sa umagang ito, in the name of Jesus, ano man po ang kanilang prayer of their heart, ipagkaloob niyo po sa kanila. Yung iba na humihingi ng kagalingan, magandang kalusugan, ipagkaloob niyo po sa kanila. At upang mapatunayang tapat kang Diyos na kahit kailan ay hindi nag-iwan at hindi nagpabaya sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po kami sa mainit na panahon, proteksyonan niyo po kami, huwag niyo po kaming iiwan, at nawa ay manatili kaming safe, hindi lamang kami kundi ang bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood, nakikinig, ganon din ang aming mga kakilala, mga kaibigan na pinag-share, pinagtataga ng broadcast na ito, mawa maging pagpapala rin sa kanila, at nawa maramdaman din nila yung iyong presensya sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Friday morning. And I hope and I pray na patuloy kayong iniingatan at sasamahan ng ating Panginoon. So mula po dito sa Crossroads United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa habang panahon. Hanggang sa muli, paalam!